Desidido na daw mga kapatid 'no, ang China na talagang bawiin na itong, Taiwan mga tol at, balak nilang lusubin mga kapatid. Yan ang ating aalamin mga tol at bibigyan natin ng reaction video. Ngayon, ito ay hindi part ng ating bansa pero siyempre naninilikado pa rin mga tol ang ating bansa dahil unang-una siyempre baka madamay nga naman tayo mga tol 'no. May mga OFW pa tayo dun at since bad trip din sa atin ng China baka idamay pa nila yon mga tol 'no. Wag naman sana 'no. Pero eto kailangan pa rin maging handa tayo at alamin natin kung ano ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Panonoorin natin 'to mula kay Sa Iyong Araw, 'yan. Pilipinas maghanda, desidido na ang China. Posibleng mga senaryo para lusubin ng Taiwan. Eto ating panonoorin mga kapatid, huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to. Matagal na usap-usapan ang patungkol sa nalalapit na at hinog na digmaan sa West Philippine Sea ay umatikabo ngayon at mainit ang pinag-uusapan ang patungkol sa alitan ng China at Taiwan. At dito nga, kakapasok pa lamang natin sa bagong taon ngayong 2024 ay tila baga niyayanig na tayo ng mga nakakagulat na mga balita patungkol sa nahihinog na bakbakan sa pagitan ng mga kaalyado at ng mga Soviets. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Tila baga nayayanig na sa takot ang Taiwan sa posibleng gagawin ng China sa pagre-retreat. Grabe, tignan mo naman kung gaano kaliit yung bansa nila, no? Eto, oh. Tapos tignan mo naman ang kalaban nila, oh. Grabe. Ay, naku po. Ang Taiwan sa posibleng gagawin ng China sa pagre-retrieve nito ng bansang Taiwan dahil ninanais ng China na ang kininulit ang isla ng Taiwan upang ito ay mapabilang sa People's Republic of China. At ito nga ang mga posibleng mga senaryo ng mga Chinese sa pagsakop sa Taiwan. Binabanggit pa sa Inquirer. Ang Taiwan ay bumoto noong Sabado sa isang mabusising halalan na tinatawag ng mga opisyal ng China bilang isang pagpili sa pagitan ng digmaan o kapayapaan. Ang pangunahing kandidato na si Lai Ching-te ay umani ng galit mula sa Beijing na tinatawag siyang matigas na manggagawa para sa kasalinlan ng Taiwan at isang tuwid na sumisira ng kapayapaan. Inaangkin kasi ng Beijing ang Taiwan bilang bahagi ng kanilang teritoryo at nagpanata na sasakupin ang isla para sa unification. Iniisip ng mga eksperto na malabong maganap ang isang pangkalatang pagsalakay sa madaling panahon, ngunit ang mga diskusyon ay patuloy pa rin sa mga bilangguan ng seguridad mula sa Taipei hanggang sa Washington. Narito ang ilan sa mga opsyon na maaaring gamitin ng Beijing kung sila'y aatake sa isla. Dekapitasyon. Lalo pang ipinapaunlad ng Beijing ang kanilang lakas sa militar na araw-araw na nagpapadala ng eroplano sa paligid ng isla, samantalang ang kanilang naval vessels ay may halos palaging presensya sa paligid ng mga tubig ng Taiwan. Isinisigawa rin ang hindi bababa sa dalawang malalaking war games sa nakalipas na taon at kalahating taon, samantalang ang kanilang aircraft carrier na Shandong ay mas madalas na dumaraan sa sensitibong Taiwan Strait na naghiwalay sa isla mula sa China. Ganyan sila magpakita ng ng power nila mga tol. Nakita nyo? Kala mo talaga susugod na sa isang digmaan mga tol no? Pero magpaparada lang yan. Yung tinatawag na mga self-flexing nila mga tol. May mga ano pa yan, may mga submarine pa yan sa ilalim. Dumaraan sa sensitibong Taiwan Strait na naghiwalay sa isla mula sa China. Batay sa mga nakaraang pagsasanay, pinakamalamang nagagamitin ng China ang mga air at missile strikes para tamaan ang military infrastructure ng Taiwan. Ayon pa ito kay Oh Sifu, isang analyst sa Taiwan Institute for National Defense and Security Research. Tinatawag niya ito na dekapitasyon senaryo dahil ang missile bombardments ay tatama sa command center, air force, naval bases, pati na rin sa mga depo ng mga munitions ng Taiwan. Kapag mapuputol ang mga politikal o military figures ay hindi mo na maaring utusan ng mga tropa na ipagtanggol ang Taiwan, sabi pa ni OU sa AFP.
Parang blockage. pinilay muna Maaaring nila. pumili ang China na sakupin ng mga outlying islands ng Taiwan tulad ng Kinmen at Matsu. Parehong mga nasa 10 kilometers o 6 na milya mula sa baybayin ng mainland. Maaari rin nilang subukan ang ganap na blockade ng isang isla ng Taiwan na nagpapigil sa sinuman o anumang pag-angkat na pumasok at lumabas. Noong Abril ng nakaraang taon, isinagawa ng puwersa mula sa People's Liberation Army o PLA ng China ang 3 araw ng pagsasanay na nagtatanggang isagawa ang blockade ng isla bilang tugon sa pagpupulong noon ni US House Speaker Kevin McCarthy kay Taiwanese President Tsai Ing-wen sa California. Ang PLA ay maaari magpatupad ng blockade sa anumang daungan o paliparan, military facilities at air-sea lines ng communications upang makamit ang operational goal ng grounding all aircraft and anchoring all vessels. Binalaan ng Taiwan's Defense Ministry sa kanilang 2023 report. Ngunit sabi ng mga analyst, ito ay magdadala ng oras bago maramdaman ang epekto ng blockade at ang pagputol sa Taiwan Strait, isang maingay na international na ruta ng pagpapadala na hindi lamang makakasakit sa Taipei kundi maaaring magdulot ng interbensyon mula sa isang ikatlong bansa. Hindi malinaw kung gaano katagal o magtatagal ang China sa isang siege kung makakahanap ng paraan ang Taiwan at ang kanyang mga kasusyo para makalusot sa blockade, sabi pa ng International Crisis Group o ICG sa isang kamakailan lamang na ulat. Ang isang blockade ay magkakaroon ng labis na $2 trillion na epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Ayon pa ito sa Rhodium Group, isang nakakapinsala na epekto hindi lamang sa Taiwan kundi pati na rin sa China. Pamamaypaypay sa pamatukan. Kung gugustuhin ni Chinese President Xi Jinping na tuparin ang kanyang pangako na pagsamahin ang Taiwan sa mainland, kinakailangan ng kanyang mga puwersa na i-occupy ang isla, sabi ni OU. At upang okupahin ang Taiwan, kinakailangan nila magsagawa ng isang amphibious campaign. Ngunit ang mga assault na amphibious ay komplikado at labis na mahirap at ang maburol na geography ng Taiwan kasama ang mabagsik na kondisyon ng panahon na tinatawag na monsoon ay isang hadlang din. Sa totoo lang, napakaraming hadlang, no, sa China bukod dito sa mga sinasabi ni SIA. Kasi kung tutuusin mga tol, no, napakatagal na nilang inaangkin yan mga tol, pero kung gugustuhin sana nilang sakupin yan, matagal na rin nila sanang nagawa, no? Parang ano lang yan mga tol dito sa BRP Sierra Madre. 'Di ba? Inaangkin nila yung Ayungin Shoal, 'di ba? Kung talagang gusto nilang makuha yan at kayang-kaya nilang sakupin yun sa totoo lang pero hindi nila magawa kasi merong malaking balakid mga tol na talagang iniiwasan din ng bansang to. May mga mahinang spot sa isla bagaman maliit o tinatawag na red beaches na pinaka-suitable para sa ganong klaseng malawakang military landing. Ang isa sa pinakamalapit na baybayin sa kabisera ng Taipei ay nasa hilaga ng Taoyuan City kung saan matatagpuan ang pinakamalaking international airport ng isla. Kung ang People's Liberation Army ng China ay aangkinin ang paliparan, maaari nilang gamitin ito para ilipat ang kanilang tropa, ang mga munitions, mga pagkain na ito ay babala ni OU. Ngunit ang posibilidad ng kumpletong Chinese amphibious assault sa Taiwan ay mababa sa madaling panahon dahil ang posibilidad ng pagkukulang ng Beijing ay hindi maliit, sabi pa ito ni Amando Xiao, isang Chinese analyst sa ICG. Sa halip ang pinakamatinding alalahanin ay ang masikap na puwersa ng Beijing sa Taiwan, isang bagay na nangyayari araw-araw. Nakikita natin ang ebidensya nito araw-araw sa anyo ng mas malapit at mas frequent na mga aktibidad ng People's Liberation Army ng China at nagpapalakas ng mga naratibo na paborable sa interes ng China at ang weaponization ng cross-strait trade, sabi ni Xiao sa AFP. Kinatatakutan din ng mga opisyal ng Taiwan na maaaring magsagawa ang China ng malawakang cyber attack na layuning patumbahin ang pangunahing infrastruktura ng isla tulad ng komunikasyon, kuryente at ng bangko. 1:14 verse 27. Grabe. Huwag kayong mapag-abag o huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kaibigan, ang ating mundo ay hindi naligtas na tirahan. Actually mga tol,
Nandirito na tayo sa mga wakas ng lupa, 'no? Hindi na dapat natin ikagulat pa itong mga bagay na't ganito kung mangyayari man yung mga 'yan. Kasi pinagpaunan na 'yan, 'di ba, sa banal na kasulatan mga tol, 'no? Ang hinihiling lang natin mga tol, kung, hindi man nakalalabag sa kalooban ng Panginoong Diyos, 'di ba, ay 'wag nawa sanang mangyari itong mga bagay na ganyan para mamuhay tayo ng mapayapa, 'di ba? At, hintayin na lang natin ang pagdating ng ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus, 'di ba? Na nasa ganitong kalagayan. Kasi total napagdaanan na naman natin yung WW1 at WW2, 'di ba? So hindi naman na sigurong need pa ng WW3. Pero sabi ko nga ulit, 'no, ang, masusunod ay ang kanyang kalooban at kung ano ang mga nakatakda na mangyayari sa mundo, mga kapatid, 'no? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Marami nagsasabi, 'no, mga tol, na madadamay at madadamay ang Pilipinas kasi nga sinisisi nila is yung pagpayag ni President BBM na magkaroon ng mga EDCA sites, 'di ba? 'Yun ang isa sa mga sinisisi nila at andirito daw yung mga gamit, mga kagamitan ng mga Amerikano, which is, titirahin daw 'yan ng China kapag nangyaring, inatake na nila ang Taiwan. Pero alam nyo ba ang NATO mga tol, sinasabihan na rin ng China na, "Teka, 'wag kang sumobra sa mga hakbang mo, 'no, 'wag kang mag-overstep." 'No, at ang NATO ay nagpadala na rin ng mga warships nila dito sa Indo-Pacific mga kapatid at para babalaan din itong, China na, "Teka, tigil-tigilan niyo yung mga pinagagagawa niyo, 'no? Panatilihin natin ang kapayapaan, 'wag kayong umasta na parang makapangyarihan kayo sa mundo," mga kapatid. Well, anyway, tulad nga ng sinabi ko, kung ano man ang nakatakda, yun ang mangyayari at hindi natin mapipigilan kung ano ang mangyayari sa mundo. Kung magkakaroon ng panibagong giyera, pandaigdigan, gano'n talaga ang mangyayari. Pero kung hindi man mga tol, ay, manatili tayong, mapayapa na lang sana hanggang sa dumating ang araw na na babalik ulit ang ating Panginoong Hesus para hukuman ang ating daigdig mga kapatid, 'no? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.